Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Melda, 63 anyos at nakatira dito sa Valenzuela. Katulad ng iba, libangan ko na ang pakikinig sa Sumasa Puso tuwing tanghali. Kaya heto, nagpasya na rin akong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Tony, 30 anyos na ako nang ikasal kami ni Julio at masasabi kong yun na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Isa sa mga pangarap namin ang bumuo ng pamilya. Kaya lang nahirapan akong magbuntis. 2 beses akong nakunan bago nabuo ang naging kaisa-isa naming anak na si Rhoda. Sa wakas, sa edad na 43, ibinigay na ng Diyos ang matagal naming hiling ni Julio na mabiyayaan ng anak. Mula noon, mas lalo kaming nagsumikap sa buhay para sa anak naming si Rhoda. Mas lalong sinipagan ni Julio ang pamamasada ng tricycle. At ako naman ay mas naging ganado sa paglalako ng gulay sa lugar namin. Mahirap lang ang buhay namin, pero lahat ay handa naming gawin, maitaguyod lang ang aming pamilya. Dahil alam naming mahaba pa ang lalakbay namin bilang mga magulang. Isipin nyo, nung 18 anyos na ang anak ko, kami ni Julio, 60 anyos na. Tony, tulad ng ibang magulang, dumaan din kami sa pagsubok, sa pagdidisiplina kay Rhoda. O, gulay! Gulay kayo dyan, o. Kamatis, kalabasa, talong, okra. O, bili na kayo suki. Gulay! Ay! Kakapagod. Kanina pa ako naglalako, wala pang bumibili. Sana naman may bumili na nito para may pambaon si Rhoda sa eskwela bukas. Ay. Teka. Sino kaya yung babaeng estudyante na gigewang-gewang na naglalakad, oh? Ay, mukhang nakainom pa yata. Kawawang magulang. Imbis na pag-aaral, pag-iinom ang inaatupag. Gambira! Ang hihina nilang uminom! Hoy, Eneng! Ay, bakit ba? Rhoda! Oy! Melda! Ikaw pala! Diyos ko, kung babae ka! Wala kang galang, ha? Ano bang pinagagagawa mo? May pasok ka? Bakit lasing ka? Nakainom ako. Malamang malalasing ako. Bihira kang bata ka. Papakahirap ako sa pagtitinda para sa pambaon mo, tapos ikaw, ganyan ang gagawin mo? Kailan ka pa natutong uminom, ha? Dami mo namang sinasabi. Pwede ba manahimik ka na nga lang? Ingay ng bunganga mo eh. Sakit sa tenga. Ah, masakit pala sa tenga, ha? Itong nababagay sa yung babae ka. Aray ko! Aray! Tama na! Ano ba? Sakit! Tama na! Ay, hindi! Ay, di ka dito! Hilahin ko itong tenga mo hanggang sa uwi tayo sa bahay! Ang bata ka! Oh. Ano nangyari dyan sa anak mo? Kailan pa yung natutong uminom? Ay, hindi ko alam. Ewan ko ba sa batang yan?
Siguro dahil sa barkada niya. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Di talaga magandang impluwensya yung mga barkada ng anak mo. Anong magagawa natin? Kahit ilang beses naman natin pagsabihan niya, hindi rin naman siya nakikinig. Mabuti pa siguro, lipat na lang natin siya ng eskwelahan. Saan mo naman balak palipatin? Sa private? Wala naman tayong pera, di ba? Nakita mo na nga na halos magkandakuba na ako sa kakatinda ng gulay. Ang mabuti pa ha, ikaw lang kumausap kay Roda. Baka sakaling sa'yo makinig ang batang yan. O sige, kaya mo, ako nang bahalang kumausap sa kanya. Teka, ano pang hinahanap mo sa bag ng anak mo? Tinitignan ko lang kung may sigarilyo. Baka mamaya, natuto na rin manigarilyo yung anak mo. Diyos ko po. Huwag naman sana pati paninigarilyo. Julio! Oh, bakit? Kumakasigaw ka para ka nakakita ng kontrabando sa bag ng anak mo. Ano ba yan? Titignan mo! Diyos ko po. Broda! Kumising ka nga dyan! Mag-usap tayo! Gising! Bakit ba? Naantok pa ako eh. Wala akong pakialam. Bumangon ka dyan! Bakit ba? Ano ba kailangan mo? Kung may iutos ka, bukas na lang. Ano to, ha? Kanino to? Alin ba? Ito! Kanino to? Sa'yo ba tong pregnancy test na to? Anak, sumagot ka sa tanong ng nanay mo. Hindi akin yan. Sa kaklase ko yan. Bakit nasa'yo kung sa kaklase mo? Anak, magsabi ka nga ng totoo. Kanino talaga to? Sa kaklase ko nga yan. Sinong kaklase? Sabihin mo sa akin kung sino. Si... Ano? O sino? Ba't di mo masabi kung sino? Si Ana. Sigurado ka? Kay Ana talaga to? Oo, kay Ana. O yun naman pala eh. Hindi ako kumbinsido. Mabuti ba? Pupunta ako sa bahay nila Ana ngayon para malaman ko ang totoo. Tara Julio, samahan mo Ay, ko. sandali! O bakit? Oo na! Para matahimik na kayo, aamin na ako. Akin yan. Ay, Diyos ko po. Anak, Bihira kang bata ka. Sinong ama ng batang yan? Si Benjo, yung boyfriend ko. Boyfriend? Hindi ba ilang beses kitang pinagsabihan na mag-aral ka muna at huwag kang makikipag-boyfriend? Tingnan mo nangyari. anak naman. Hindi naman kami nagkulang sa pangangaral sa'yo ng nanay mo, di ba? Bakit naman ganito? Hindi mo man lang iniisip yung mga sakripisyo namin para sa'yo? Pwede, sorry. Oh, Mali ko ba nga aabot sa ganyan? Hindi ko lang din naman napigilan ng sarili kong magmahal. Nagmahal? Ay sana nga nagmahal ka lang. Ang malala pa, nagpabuntis ka pa. Na hindi man lang namin kilala yung Benjo na yan. nasan ba yung lalaking yan? Alam na ba niya na buntis ka? Oo, alam na niya. Kaso Ano? ayaw niya akong panindigan eh. Kaya nga ako uminom ng alak eh. Dahil sa kanya. Diyos ko po. Hindi ako papayag ng ganyan ha. Saan ang bahay ng lalaking yan? Malilintikan siya sa akin. Rota naman. Magpapabuntis ka na nga lang. Sa lalaki pang hindi ka kayang panindigan. Sana naman, nag-isip ka man lang, anak. Diyos ko, tumataas ang presyon ko sa'yo. Papatay mo na yata ako. Sorry na nga, nay, tay. Wala nang magagawa yung sorry mo. Nangyari na ang mga hindi dapat mangyari. Sana naman ngayon, makinig ka na sa amin ng tatay mo. Akala mo ganun lang kadali ang pagkakaroon ng anak? Malaking responsibilidad ang pagpapalaki ng bata. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Dahil mula ngayon, marami na ang magbabago sa buhay mo. Tony, nung araw ding yun ay pinuntahan naming mag-asawa ang bahay ni Benjo na siyang nakabuntis sa anak namin. Pero mariin niyang itinanggi na siya ang ama ng batang nasa sinapupunan ni Roda. At dahil doon, wala na kaming nagawa kundi ang akuin ng responsibilidad sa magiging apo namin. Napilitan din si Roda na tumigil sa pag-aaral
dahil naging masela ng kanyang pagbubuntis. Kaya naman todo kayod kami ni Julio dahil kailangan namin ng malaking halaga para sa panganganak ni Rhoda. Tony, sa paglipas ng 9 na buwan, ligtas na naisilang ni Rhoda ang apo naming si Riley. At gaya ng inaasahan, hindi biro ang gastusin sa pagpapalaki ng bata. Madalas kaming kapusin sa pera. Sumabay pa ang pagiging sakitin ng asawa kong si Julio. Kaya madalas, humihingi ako ng tulong sa ibang tao. Utang dito, utang doon. Tao po! Linda! Linda? O bakit ho? Anong bibili nyo? Naku, hindi ako bibili. Makikiusap sana ako sa'yo na baka pwedeng makautang muna ng gatas. Wala na kasing gatas yung apo ko eh. Pangako ko, ibabalik ko rin agad kapag nakapagtinda na ako ng gulay. Nako, Nay Melda. Hindi niyo po ba nababasa yung malaking karatula dyan o? Ayan ho, nakasulat o. Ang laki-laki. Bawal ang umutang. Pasensya ka na. Walang-wala lang talaga kami ngayon. May sakit kasi si Julio kaya hindi nakapamasada ng tricycle. Pasensya na rin ho, Nay Melda. Hindi po talaga ako nagpapautang dahil para sa akin, malas yun sa negosyo. Ay, parang awa mo na. Wala lang talagang gatas na lumalabas sa anak ko kaya kailangan ko talagang makahanap ng gatas para sa apo ko. Sa iba na lang po kayo humanap. Dami-daming tindahan dyan, no? Sige na po, marami pa po akong gagawin. Linta naman. Nakikiusap ako sa'yo. Ibabalik ko rin agad. Lumang tugtugay na po yung ibabalik agad eh. Nadala na po ako dyan, kaya pasensya na po sa iba na lang po kayo mangutang. Sige na naman Ikaw na lang ang talagang pag-asa ko ngayon. Hindi po talaga, Nay Melda. Ayokong pati yung negosyo ko maperwisyo ng dahil po sa inyo. Nagpapabuntis yung anak nyo, wala lang palang pambili ng gatas. Inuna kasi yung kati ng katawan bago pag-aaral. Aba, hindi porkit lumalapit ako sa'yo, may karapatan ka nang magsalita ng hindi maganda sa anak ko, ha? Bakit totoo naman, di ba? Bakit po kasi hindi na lang gumaya yung anak nyo dun sa mga iba dyan, Nakapagtapos ng pag-aaral, nagtrabaho, nag-ipon bago nag-asawa. Hindi katulad yung anak ninyo, disgrasyada. At kayo namang magulang, ibis na turuan ng leksyon yung bata, kinukonsinte at tinutulungan nyo pa. Anong pakialam mo? Buhay namin to. Saka wala kang karapatan na questionin ang pagiging magulang namin sa anak namin. Di wala. O sige na, umalis na nga po kayo. Alis na po. Ay, talagang aalis ako. Malugi ka sana. Wala kang puso. Puwiset. Saan kaya ako makakahanap ng gatas nito? Sana mapautang ako sa kabilang tindahan. Linda! Linda! Julio. Bakit namasada ka? Nilalagnat ka, di ba? Ito. Iwi mo na sa apo natin tong gatas. Paano ka nakabili ng gatas? Nagpatak-patak yung mga kasama ko sa Toda para mapahiram ako ng pambili ng gatas. Ay, salamat naman sa Diyos kung ganun. Halika na, umuwi na tayo. Hindi. Mauna ka na. Mamamasada muna ako. Ay, naapoy ka ng lagnat to. Baka mapano ka niyan. Ayos lang ako. Lagnat lang to. Kaya ko sarili ko. Lilikom lang ako ng pambayad sa nahiram ko. Pagkatapos nun, uuwi na rin ako. Oh, sige. Ikaw ang bahala. Uminom ka na ba ng gamot mo? Oo. Sige na. Magbandali ka nang umuwi para makainom na ng gatas yung apo natin. Sige. Basta mag-ingat ka, ha? Oo. Ikaw rin.
si Lola. Oh, may gatas ka na. Nasaan ba ang nanay mo? Bakit iniwang ka rito sa sala? Roda! Roda! Saan kaya nagpunta yun? Teka, baka nasa kwarto. Roda! Ikaw talaga? Kakainis ka. Napakabulero mo. Roda! O sige na, mamaya na lang tayo mag-usap. Bye-bye. Sino naman yung kausap mo? Wala lang to. Kaibigan ko lang nangungumusta. Kaibigan? Ay, para kang uod na inasinan. Roda naman, unahin mo ang anak mo kaysa yung pakikipag-usap mo kung kani-kanino. Naalagaan ko naman ang anak ko ah. Inaalagaan. Eh bakit iniwan mong mag-isa doon sa duyan sa sala? Hindi mo man lang binantayan. Paano kung may nangyaring masama sa anak mo? Eh wala namang nangyaring masama. Sak, sandali lang naman ako nawala. Kesyo sandali, dapat hindi mo iniiwan ang anak mo. Oo na. Pwede ba? Huwag mo na nga akong pakialaman. Pabayaan mo na ako sa anak ko at sa mga ginagawa ko. Pabayaan? Naririnig mo ba ang sarili mo? Anong gusto mo hayaan namin na magutom ang anak mo at napano na dahil sa kapabayaan mo? Ngayon na nga lang, kami pa ng tatay mo ang humahanap ng gatas para sa anak mo. Mag-isip ka nga muna bago ka magsalita. Eh kasi naman eh. Lahat na lang ng kilos ko nakikita mo. Pati pakikipag-usap ko sa mga kaibigan ko, pinakikialaman mo. Kaibigan ng mga lalaki mo. Roda, hindi ako tanga ha. Kilala kita na marami kang kinakausap na lalaki. At kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano ka makipaglandian sa kausap mo. Ang hiling ko lang sa'yo ha. Sana unahin mo muna ang anak mo at alagaan mong mabuti. Ang hirap na nga ng buhay natin. Pinapahirap mo pa ang sitwasyon. Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Ang dami mong dada. Kakainis na. At ikaw pa talaga ang naiinis. Ibang klase ka talagang bata ka. O ito na ang gatas ng anak mo. Pagtimpla mo na. Kahit sa ganoong paraan man lang may magawa ka para sa anak mo. Oo na, sige na. Tony, bukod sa hirap ng buhay, mas lalong humihirap pa ang sitwasyon naming mag-asawa dahil sa pag-uugali ng anak kong si Roda. Bukod sa tamad na sa gawaing bahay, tamad pa siya sa pag-aalaga ng sarili niyang anak. Masipag lang siya sa pakikipag-usap sa kung sino-sinong lalaki sa cellphone niya na madalas kong sitahin. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Sa halip ay nagagawa pa niya akong sagot-sagutin. Ang sama-sama ng loob ko. Kasi naman, kami na nga ang naghihirap para sa anak niya. Pero hindi man lang niya kami magawang irespeto. Paulit-ulit ang mga dasal ko na sana'y magkaroon ng himala at tuluyan na siyang magbago. Dahil Tony, matanda na kami. Anumang sakit sa ulo, nakakaapekto rin sa aming kalusugan. Tony, makalipas ang 1 taon, wala pa rin pagbabago kay Roda. Patuloy pa rin siya sa pagiging tamad at palasagot. Kami pa rin ni Julio ang nag-aasikaso sa apo namin. At kahit na ilang beses kong pagsabihan si Roda, parang hindi niya ako naririnig. Hindi niya naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Para sa kanya, mas mahalaga ang nararamdaman niya bilang isang babae na marami pang hinahanap sa buhay at hindi bilang isang responsableng ina. Oh, saan ka pupunta? Ba't nagbibihis ka? Pupunta lang ako saglit sa birthday ng kaibigan ko. Kay Janela. Paano yung anak mo? Sinong mag-aalaga? Sino pa ba? Hindi ikaw. Hindi ako pwede. Magtitinta ako ng gulay. Nay naman, sandali lang naman ako mawawala eh. Saka minsan lang naman ako lumabas ah. Pagbigyan mo na ako. Sige,
Pero dapat bago mag alas 4 ng hapon, nandito ka na para makapagtinda pa ako. Oh, sige. Ay nga pala, baka pwedeng pagpunta mo sa mga kaibigan mo, magtanong-tanong ka na rin sa kanila kung may alam silang pwede mong pasukan. Ha? Pasukan? Oo, pasukan na trabaho. Nay naman, ano ba talaga? Gusto niyong alagaan ko ang anak ko. Pero gusto niyo rin akong umalis para magtrabaho. Pag nagtrabaho ako, sino mag-aalaga sa anak ko? Eh di ako, kami ng tatay mo. Alam mo naman na matanda na kami. Madalas nang may sumasakit sa mga katawan namin. Kaya kailangan mo nang maghanap buhay para sa anak mo. Oo na, sige na. Pero hindi ako sigurado kung may alam silang trabaho. Basta itanong mo. Oo na, itatanong ko nga eh. Pero kung wala silang alam na pwede mong pasukan, pwede kitang ipasok sa suki ko. Naghahanap siya ng tagahugas ng pinggan sa karinderya niya. Ako? Magiging tagahugas ng pinggan? Eh dito nga lang sa bahay, ayoko naguhugas ng pinggan eh. Tapos yun pang magiging trabaho ko. Eh ano naman ngayon? Kaysa naman singkong duling, wala kang hawak pambili ng gatas ng anak mo. Eh basta ayoko. Huwag mo na nga ako pakialaman sa paghahanap ko ng trabaho. Hayaan mo na ako dumiskarte sa sarili ko. Eh sige, kung yan ang gusto mo. Basta ngayon pa lang, magtanong-tanong ka na kung saan ka pwedeng magtrabaho. Ay, oo na. Sige na, sige na. Ako nang bahala. Sige, balitaan mo ako mamaya. Oo, alis na ako. Umuwi ka agad ah. Oo. Kanina pa ako naghihintay dito ah. Alas 10 na ng gabi, wala pa si Roda. Nasaan na kaya yung babaeng yun? Teka, parang si Roda yung babaeng nakaangkas sa motorsiklo. Talaga, Alvin? Talagang sinasadya mong bilisan ang takbo mo para makayakap ako sa'yo, ha? Gusto mo naman eh, di ba? Todo kapit ka pa nga sa akin. Oo na! Ikaw talaga. Roda! Sino yung lalaking yan? At bakit ngayon ka lang? Nay, Gandang gabi po. Walang maganda sa gabi ko. Nay naman. Sige na, Alvin. Umalis ka na. Salamat sa paghatid, ha? Sige, wala nga naman. Alis na po ako. Mabuti pa nga umalis ka na. Alis! Ingat ka! Salamat. Nay naman! Bakit mo naman ako pinahiya sa kasama ko? Yan ang gusto mo. Sa tingin mo ba matutuwa ako sa pinaggagawa mo? Anong oras na oh? Ba't ngayon ka lang umuwi? Nakalimutan mo na bang may anak ka na naghihintay sa'yo? Hindi na nga ako nakapagtinda eh. Pwede ba? Gusto ko na magpahinga. Roda naman, umayos ka nga. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Is oras na ng gabi, maaabutan kita dito nakikipaglandian. May anak ka na. Eh ano naman ngayon kung may anak na ako? Bawal na ba ako maging masaya? Hindi naman. Pero sana naman, wag muna ngayon. Unahin mo muna yung responsibilidad mo sa anak mo bago ka humanap ng lalaki. Eh ginagawa ko naman ang responsibilidad ko sa anak ko ah. Inaalagaan ko naman siya minsan ah. Oo, inaalagaan mo nga. Minsan nga lang. Pero bilang ina, hindi doon natatapos ang responsibilidad mo. Kailangan mo ring humanap ng pagkakakitaan para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng anak mo. Ay naku, Roda. Sana lang, huwag mo munang unahin ang paghahanap mo ng lalaki. Unahin mo yung paghahanap ng trabaho. Pwede ba, Nay? Gagawin ko naman. Huwag niyo akong madaliin. Tsaka, sana maging masaya ka na lang sa akin, di ba? Na kahit na may anak ako, may mga lalaking nagkakagusto sa akin. Eh, anong gusto mo? Konsintihin ko yung paglalandi mo? Eh, paano kung mabuntis ka ulit? Maawa ka naman sa amin ng tatay mo. Bakit naman ako magpapabuntis? Sinasabihan lang kita. Dahil ayokong maulit na naman ang nangyari. Pwede ba, Nay? Masyado ka na kung mag-isip. Ang OA mo na. Mabuti pa umuwi na lang tayo ng bahay at gusto ko na magpahinga. Sinasabi ko sa'yo, Roda, umayos ka. Eto na naman tayo. Oo na, aayos na kung aayos. Siguraduhin mo yan. Oo na nga! Bahala ka nga dyan! Diyos ko po, sana magbago na ang anak ko. Tony, sinusubukan ko namang lawakan ng pangunawa ko sa anak kong si Roda. Maaga siyang nasabak sa pagiging magulang.
at hindi pa niya napagtatanto ang bigat ng responsibilidad bilang ina. Hindi ko rin naman maaatim na pabayaan na lang ang anak ko dahil madadamay pati ang inosente kong apo. Pero nakakapagod din ang sitwasyon namin ng asawa kong si Julio. Imbis na nagbabawas na kami ng mga gawain dahil na rin sa edad namin, ay kailangan pa rin naming abusuhin ang aming katawan sa paghahanap buhay. Kaya pilit kong pinupukpok si Rhoda na humanap na ng trabaho dahil walang makapagsasabi kung hanggang kailan na lang ang itatagal namin ni Julio. Naaawa rin ako sa apo ko. Ipinanganak na nga sa isang hikahos na pamilya. Palagi pang napapabayaan ng sarili niyang ina. Ay, buti na lang. Nakaubos ako ng paninda. Sana naman kahit papaano, malaki ang kitain ni Julio sa pamabasada. Para naman makabayad na kami sa kuryente. Oh, Nay, nandiyan na pala kayo. Ay, oo, kadarating ko lang. Nasaan si Riley? Nandun sa kapitbahay, nakikipaglaro. Ganun ba? Mabuti naman. Si tatay pala, nasan? Namamasada. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Hindi, pagkagising ko kasi wala na siya. Malamang tanghali ka na kung gumising . Bakit ba hinahanap mo ang tatay mo? Kung paalagaan mo ang anak mo dahil aalis ka, hindi kami pwede. Kailangan namin magdoble kayo dahil marami tayong bayarin. Hindi naman ako aalis . Bakit hinahanap mo ang tatay mo? May sasabihin sana ako sa inyo. Ano? Natanggap ka na sa trabaho? Aba, kung ganun magandang balita yan. Hindi yun. Ha? Ano? Ano kasi, Ano? buntis ako. Ano? Buntis ka? Oo, 2 buwan na. Ay, Diyos ko po. 2 buwan? Roda naman. Ano ba itong pinagagagawa mo? Hindi ka ba nag-iisip? Kailan mo ba pagaganahin yung utak mo? Puro na lang kakatihan ng katawan ng inuuno mo. Diyos ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Nay! Nay! Tulong! Tulong! O, Nay. Uminom ka muna ng tubig, Hindi ko to kailangan. Ano ba naman, Rhoda? Ano bang pinagkakagawa mo sa buhay mo? Pasensya na. Hindi ko naman akalain na mabubuntis ako . Ayan ka na naman sa hindi mo akalain na mabubuntis ka. Sinong ama ng batang yan? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Hindi ko alam kung sino sa mga lalaking kinikita ko nakabuntis sa akin. Diyos ko po, Rhoda! Mga lalaki? Ibig sabihin, kung sino-sinong lalaki ang kinikita at pinapatulan mo? Pambihira kang babae ka. Paano mo kinikita ang mga yun kung... di ba nasa bahay ka lang? Kahit kailan ka talaga. Wala ka nang ginawang matino. Aray ko! Aray! Ano ba? Ano ba namang klaseng babae ka? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na yon? Anong klaseng buhay ba ang gusto mo? Ha? Masyado mong ginagawang komplikado ang buhay mo. Natutokso lang naman ako . Tsaka gusto ko lang naman makaranas ng pagmamahal. Pagmamahal? Anong klaseng pagmamahal ba ang gusto mo? Hindi pa ba sapat tong mga bagay na ginagawa namin para sa'yo? Hindi ka namin pinabayaan. Simula ng unang beses na mabuntis ka. Inalagaan namin ang anak mo. Kami na nga ng tatay mo ang
naghahanap buhay para sa'yo. Kaya ano pa bang pagmamahal ang gusto mo? Sana man lang, bago kang gumawa ng kalokohan, inisip mo sana na may anak ka. Di wala ka pa kang trabaho. Tapos, o dadagdagan pa ang anak mo? Eh di maghahanap na ako ng trabaho. Ngayon pa, kung kailang buntis ka na. Ilang beses mo nang sinabi na maghahanap ka ng trabaho, di ba? Pero imbes na trabaho ang mahanap mo, dagdag pa sakit lang ang dinala mo. Eh di wag na. Paano na gagawin ko? Palaglag ko na lang kaya tong batang to. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kasalanan na nga sa Diyos yung ginagawa mo, dadagdagan mo pa. Eh ano bang gusto mong gawin ko? Huwag mong itanong sa akin yan dahil alam mo kung anong dapat mong gawin. Buhayin mo yung batang nasa tiyan mo at subukan mong isipin at hanapin kung sino ang tatay niyang dinadala mo. Lumaki na ngang walang tatay tong si Riley. Pati ba naman yung pinagbubuntis mo, ganun din? Kung hindi ka marunong maawa sa sarili mo, Rhoda, maawa ka naman sa amin ng anak mo. Tony, nanginginig ang katawan ko sa sobrang galit ko kay Rhoda. Si Julio, naiyak na lang na malaman niya na buntis na naman si Rhoda at hindi alam kung sino ang ama ng batang dinadala niya. Para kaming pinagsakluban ng langit at lupa. Puro pasakit na lang ang dumarating sa buhay namin. Pero ano pa nga bang magagawa namin? Kailangang harapin ang patong-patong na responsibilidad ni Rhoda. Kaya naman bukod sa pagtitinda ng gulay, nagtinda na rin ako ng mga kakanin at tumanggap na ng mga labada mula sa mga kapitbahay namin. Si Julio naman halos higit 12 oras na akong mamasada. At isinasabay pa niya ang pagtitinda ng balot at penoy. Lahat ng yun ay ginagawa namin para sa paparating na naman naming apo. Samantalang si Rhoda, hindi na nga naaalagaan ng mabuti ang panganay na anak. Puro cellphone pa ang inaatupag. Sa totoo lang, minsan naisip ko nang palayasin si Rhoda para matuto sa buhay. Pero Tony, magiging masama ba kaming magulang kapag ginawa namin yun? Ang hirap kasi na sitwasyon namin kahit na gusto naming turuan ng leksyon ng aming anak. Nangingibabaw pa rin ang awa at pagmamahal namin sa kanya bilang magulang. Tony, akala ko sa pagdating ng ikalawang apo namin ay kakikitaan namin ng pagbabago si Rhoda. Pero katulad pa rin siya ng dati. Parang buhay dalaga pa rin. Ang malala pa nito, wala pang 1 buwan matapos niyang manganak, ay bumalik siya sa dati niyang gawain na pakikipag-chat sa ibang lalaki. Kaya naman madalas ko siyang sitahin na nauuwi lang sa matinding away. Pati mga kapitbahay namin, nagrereklamo na sa tuwing nagkakasagutan kami ni Rhoda. Hindi ko na talaga alam kung ano pang gagawin ko ng mga panahon na yun. May mga pagkakataong gusto ko siyang palayasin pero baka lalo siyang mapahamak kapag napabayaan siya mag-isa. Hanggang isang araw, isang pangyayari ang gumulat sa aming mag-asawa. Melda, gising. Melda! Oh, bakit? Yung mga bata sa kabilang kwarto umiiyak. Bakit ba hindi patahanin ni Rhoda? Silipin mo na lang muna sandali. Hindi lang ako makatayo at sobrang bigat ng ulo ko. Oh, sige.
Roda! Roda, yung mga anak mo umiiyak. Roda! Ba't wala dito? Saan kaya nagpunta yun? Ay, mga apo, tahan na. Nandito na si Lola. Naku, ubus na pala tong gatas mo, Rika. Ipagtitimpla mo na kita, ha? Nasaan si Roda? Julio, bakit bumangon ka na? Hindi ko rin matiis yung mga apo natin eh. Wala dito si Roda. Ha? Saan nagpunta yun? Hindi ko rin alam. Diyos ko, pambihira talagang babaeng yun. Sana naman kaya sumuot? Mabuti pa, hanapin ko na lang muna ha. Hindi, ako na. Ako nang maghahanap. Masama ang pakiramdam mo. Baka mapano ka pa sa labas. Sigurado ka ba? Oo, ako nang maghahanap sa kanya. Sige, mag-iingat ka ha. Oo. Saan kaya nagpunta yung babaeng yun? Roda! Roda! Nakita niyo po ba si Roda? Naku, hindi ho eh. Ay, ganun ba? Salamat ah. Ay, Mare, ikaw ba nakita mo si Roda? Parang napansin ko siya kanina sa may sakayan ng jeep. Todo postura pa nga yung ayos. Talaga ba? Ay, saan naman kaya papunta yung babaeng yun? Kanina pa siya hinahanap ng mga anak niya eh. Baka naman pwede akong makisuyo na pakitawagan o pakitext naman si Roda. Wala kasi akong cellphone eh. Sige, itetext ko siya. Ano bang number ng anak mo? Naku po. Hindi ko alam eh. Ayun lang. Wala rin ako number ng anak mo eh. Pero hayaan mo, tatanungin ko yung anak ng kapitbahay namin. Alam ko ka-close niya yun eh. O sige, maraming salamat ah. Ay, saan kaya nagpunta yon? Hindi man lang marunong magpaalam. Kakabwisit, parang walang mga anak. Ay, makauwi na nga lang. Wala rin mangyayari kahit halughugin ko tong buong barangay namin. Bakit kaya umiiyak pa rin ang mga bata? Nasaan ba si Julio? Julio! Mga apo, andito na si Lola. Julio! Teka nga, baka nasa kwarto. Julio? Julio! Anong nangyari sa'yo? Diyos ko po! Julio! Umising ka! Mga kapitbahay, tulong! 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 Tony, sa tulong ng mga kapitbahay, ay agad kong naisugod si Julio sa ospital. Napilitan akong iwanan pansamantala ang mga apo ko sa kapitbahay namin. Habang nasa biyahe, walang tigil ako sa pag-iyak. Paulit-ulit ako nagdarasal sa Diyos na sana'y iligtas niya ang buhay ng asawa ko. Hindi pwedeng mawala si Julio. Lalo na at siya lang ang bukod tanging katuwang ko sa buhay. Hindi ko kakayanin kapag nawalan ako ng asawa. Si Julio na lang ang pinagkukunan ko ng lakas. Sa puso ang asawa ko. Pero laking pasalamat ko at dininig ng Diyos ang panalangin ko. Nagawang makaligtas ni Julio sa bingit ng kamatayan. Pero kinailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw para mabantayan maigi ang kalagayan niya. At sa kabila ng mga masasamang nangyari, wala pa rin akong alam kung nasa ang lupalop ang anak kong si Roda. Julio, asawa ko. Magpagaling ka, ha? Nay, sorry ngayon lang ako. Nagulat lang ako pagka uwi ko ng bahay, walang tao at nasa kapitbahay ang mga bata eh. Sinabi nila sa akin na sinugod mo si tatay sa ospital.
kumusta na si tatay? Walang hiya ka! Nay! Ang kapal ng mukha mong pumunta pa dito sa ospital. Sana hindi ka na nagpakita sa akin at taong ka na lang tumira sa lalaki mo. Anong lalaki? Sa birthday ng kaibigan ko ako nagpunta. Huwag mo akong gawing tanga. Sa itsura mong yan, sa tingin mo maniniwala ako na makikipagkita ka lang sa kaibigan mo? Tingnan mo nga yung labi mo pulang-pula at puro ka pa make-up. Oo na, sige na. Tama ka na. Nakipagkita ako sa boyfriend ko. Boyfriend! Napakalandi mong babae ka! Hindi ka pa ba nagdadala, ha? Ano ba? May dalawa ka ng anak! Aray ko! Pero mas inuuna mo pa ang pagpapakamot ng kati ng katawan mo! Ay, ano ba? Anong klase kang ina? Para kang nag-iiwan ng tuta sa bahay! Taon mo nga ako! Ngayon lang naman ulit ako lumabas ah! Tigilan mo ako dyan sa ngayon lang na yan! Gas-gas na yan! Kailan ka ba magtitino, ha? Hindi naman kami nagkukulang ng pangaral sa'yo ng tatay mo. Pero bakit patuloy ka pa rin sa mga ginagawa mo? Hindi ka naman namin ginugutom. Lahat ng mga pangangailangan mo at ng mga anak mo binibigay namin sa abot ng mga makakaya namin. Isa lang naman ang hinihiling namin sa'yo. Magpakatino ka. Magpakananay ka. Sinusubukan ko naman eh! Rhoda! Pagod na kami ng tatay mo. Sa edad namin, hindi na kami dapat nagtatrabaho. Marami nang masakit sa katawan namin. Pero kahit na mahirap, pinipilit namin kumayod para sa'yo at para sa mga anak mo. Gusto namin mabuhay ng matagal para sa mga apo namin. Pero sa ginagawa mo, pinabibilis mo ang buhay namin ng tatay mo. Pasensya na. Ewan ko sa'yo. Alam mo kung anong kinakatakot namin ng tatay mo, ha? Kapag namatay kami, kawawa ang mga apo namin sa'yo. Dahil sa ginagawa mo, mapapahamak lang ang buhay ng mga anak mo. Napaka-irresponsable mong magulang. Wala kang diskarte, wala kang pagkukusa. Makasarili ka. Kaligayahan mo lang ang palaging iniisip mo. Pasensya na talaga kayo. Ay, sadyang magulo lang talaga ang isip ko eh. Pwede ba, Rhoda? Puro kadahilan. Tingnan mo nangyari sa tatay mo. Muntik na siyang mamatay dahil sa'yo. Dahil sa mga problemang dala mo. Kapag lumala ang lagay ng tatay mo, mananagot ka sa akin. Lumayas ka. Huwag ka nang babalik sa bahay. Ha? Ano? Gusto ko pag uwi ko wala ng mga gamit mo. Ayaw na kitang makita. Kami nang bahala sa mga apo namin. Basta ang gusto ko ngayon, lumayas ka. Teka, Nay naman. Huwag naman ganito. Saan ako pupunta? Wala na akong pakialam kung saan ka pupunta. Saka, hindi ba marami ka namang lalaki? Doon ka sa kanila tumira. Mamili ka na lang kung kanino ka sasama. Basta wala na akong pakialam sa'yo mula ngayon. At gusto ko lang malaman mo. Sana pala, hindi na lang kami nagkaanak ng tatay mo kung katulad mo lang din naman. Lumayas ka sa harap ko! Layas! Tony, umabot na ako sa sukdulan. Wala akong naramdaman kay Rhoda kundi matinding galit. Hindi ko siya kinausap hanggang sa mailabas ang asawa ko sa ospital. At pagdating namin sa bahay, naroon pa rin si Rhoda at nag-aalaga ng mga anak niya. Inulit ko sa kanya ang kagustuhan kong umalis siya sa puder namin. Pero humingi ng tawad si Rhoda
at nagmakaawang mabigyan ng isa pang pagkakataon para magbago. Sa totoo lang, Tony, buo na ang loob kong pabayaan na si Rhoda. Pero si Julio ang nakiusap na pagbigyan pa kahit sa huling pagkakataon ng anak namin. Ewan ko, pagod na ako. Ubus na ang pasensya ko kay Rhoda. Hindi ko alam kung patuloy pa ba akong aasa na magbabago pa siya. Kawawa ang mga apo ko. Paano na lang kapag dumating ang punto na hindi na namin kayang magbanat ng buto ni Julio? Panalangin ko lang, Tony. Sana mabigyan pa kami ng mahabang buhay o kahit yung sapat lang hanggang sa tuluyang maliwanagan ang isip ng anak naming si Rhoda. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Melda. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa